3,541. Terena, nang hindi nawawala ang kahit isang beat, iginulong ni Dustin ang Heavenly Majestic pot na may kaway ng manggas. Pagkatapos, nawala sila sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base at sa kanyang kamangha-manghang paggalaw ng katawan. Kasanayan, madaling makapunta si Dustin sa Heaven God Cosmos. Siya lang, lumakad ng maluwag nang walang tulong ng reincarnation token. Pagkaraan ng ilang segundo, si Dustin, kasama ang Heavenly Majestic Pot, ay dumating sa space barrier ng Heaven God Cosmos. Tumingin siya sa paligid at pinagmasdan ang bawat sulok. Ang langit, ang Diyos Cosmos ay tunay na pinangungunahan ng mga Diyos ng kadiliman. Siya, bulong, sa kanyang inspection. Nakita ni Dustin na mayroong isang grupo ng mga tao, nagbabantay sa pasukan. Bukod dito, mayroong maraming mga arrays na nilikha ng mga banal na Diyos, encapsulating ito, sa nakalipas na ilang taon. Ipinaglaban ng mga Diyos ng liwanag at kadiliman, kanilang teritoryo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Bawat oras na sila ay matagumpay na mangibabaw sa isang lugar. Sila ay magpapadala, mga tao upang pangalagaan ang lupain. Ang lugar na ito, ang Heaven God Cosmos, ay pinamamahalaan na ngayon ng mga Diyos ng kadiliman. Ang mga bastos na ito, galit na sumingit ang Heavenly Majestic Pot. Sa loob ng ilang taon, naglingkod siya bilang pinuno ng Divine Sect. Siya ay namuhunan ng halos lahat ng kanyang oras at lakas sa panahon ng kanyang pamumuno. Ngayon, sa kanya, pagkadismaya, ang buong Heaven God Cosmos ay inookupahan ng mga ito. Estranghero, natural, magagalit siya, it doesn't matter. Terena sa loob, paninigurado ni Dustin. At ngumiti, kumpiyansa siyang kumaway patungo sa pasukan. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kaya pa niyang labanan ang mga katamtamang gradong banal na Diyos na iyon. Kadiliman, kaya wala siyang dapat ikatakot. Ngumisi siya dito, naisip, ilang hakbang pa lang ay mabilis na siyang nakarating sa entrance ng langit na Diyos Cosmos. Agad namang nakaalerto ang mga gatekeeper. Sino ka? Sila, hinihingi, nang walang makuhang sagot mula kay Dustin. Sumugod sila sa kanya para pigilan siya. Mula sa paglapit, bang, bang, bang. Walang sabi-sabing inilabas ni Dustin ang kanyang aura. Kinuha sila nito, nang biglaan. Nakakatakot ang kanyang aura na nagdulot ng matinding kaba. Pinsala sa kanila, karamihan sa kanila ay naiwan ng malubhang pinsala. How dare you? Ang teritoryong ito ay pag-aari ng mga Diyos ng kadiliman. Kahit sinong makapasok, walang pahintulot ay papatayin. Isang galit na figure ang lumabas mula sa Heaven God Cosmos. Ang kanyang, may malalim na pagkunot ang mukha. Isa itong preliminary grade na banal na Diyos. Galit na sigaw niya kay Dustin. Sa sobrang lakas na umaagos sa buong katawan niya. Tumahimik ka. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamao at isang gintong liwanag ang sumabog. Ang buong kamao, parang malaking gintong bundok, rumbled patungo sa preliminary grade banal. Diyos, isa ito sa mga kasanayang nalinang ni Dustin noon. Ang banal, gintong kamao. Ngayon na si Dustin ay naging isang banal na Diyos. Mayroon na siyang mas malalim pag-unawa sa talino ng kamao na ito. Ang kapangyarihang dala nito ay mas nakakatakot kaysa dati. Puff! Hindi nagawang labanan ng preliminary grade na Divine God ang pag-atake ni Dustin. Sa lahat, sa loob lang ng ilang segundo, nadurudge na siya, kamao ni Dustin. Matapos patayin ang mga bantay pinto, si Dustin ay sumugod sa Diyos ng langit. Cosmos, damn it, may darating. Naramdaman ng Cosmos ang presensya ni Dustin. Sigaw ng gulat ang narinig lahat. Ay napuno ng mga mandirigma na nakasuot ng matigas na baluti at puti ng nyebe. Mga espada, kanyang sarili laban sa. Pagkatapos ay sinampal niya sila at pinalipad na parang hangin sa taglagas. Nagwawalis, realm, at genuine immortal realm ay itinapon sa mabituing kalangitan. Nang pag-atake ay, tuwang-tuwang umungol si Pot. How dare you?
Mahigit 100 figure ang dumaan sa direksyon ni Dustin. Mga banal na Diyos at kahit isang medium grade. Kadiliman. Ang iba sa kanila ay pinaghalong mga Diyos ng kadiliman. Dustin. Sa kanya, agad nila siyang nakilala. Huminto sila sa kanilang mga landas. Mag-ingat na huwag lumapit. Break ka. Banal na Diyos sa pangunguna na tinatawag. Mula sa langit na Diyos Cosmos. At malamig. Sinaman niya ng tingin ang bawat isa sa kanila para ipakita kung gaano siya kaseryoso. Medyo bago. Ay bago pa lamang. Magpakababa ka lang. Ang katamtamang grado na banal na Diyos ay namumula. 1, 2. Nagbabanta. Naka-cross arms siya sa kanya. Ay, ginawang mas galit pa sa kanya ang medium grade na banal na Diyos. Dati na, ngumisi siya. Ang dapat gawin ay tumakas. Ngunit bilang isang medium grade na banal. 3. Ang pagbibilang. Ay agad. Sige. Tingnan mo kung ano. Ay nagalit sa. Whoosh. Muling lumitaw. Wala pang 1,000 metro ang layo sa kanya. Whoosh. Diyos. Mga sinag ng lilang espada na nagniningning. Tulad ng isang paboril na kumakalat sa kanyang buntot. Namumulaklak mula sa espada at sinindihan ang buong bituin. Parg. Purple Sword. Ang medium grade na banal na Diyos noon. Lumipad palabas ang mga matataas na antas ng magic treasures. Ang bawat isa sa kanila ay isinaaktibo. Naglalabas. Boom! 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 Ang kanyang mga kayamanan ay walang laban sa maliit na lilang espada. Nawasak ito. Lahat sila napakalakas. Mga Diyos at ang mga pag-atake ni Dustin. Ngunit siya rin. Walang iba kundi panoorin ang paparating na kamao ni Dustin. Puff! Dinurog ng isang kamao ni Dustin. Itigil mo na ang kabaliwan na ito. Dustin. Sa loob lang ng ilang segundo. 6 o 7. Whoosh! Sagot sa kanya ay isang maliit na gintong espada na may libo-libong ginto. Mga alon ng espada. Boom! Kanya. Itinaas niya ang kanyang kamao at binasag siya. Na parang ginto. Pumunta ka sa impyerno. Nabangga ang palad. Pareho silang nanginginig sa impact. Napaatras sila ng ilang hakbang. Sabay-sabay. Nagulat ang medium grade na banal na Diyos. Siya ay palaging mababa ang tingin kay Dustin dahil preliminary grade pa lang siya. Banal na Diyos. Palagi niyang ipinapalagay na siya mismo ay higit pa. Makapangyarihan. Ngunit ngayon, pagkatapos ng pakikipag-away kay Dustin, sa wakas ay natanto niya na ang kanilang. Ang lakas ay halos pare-pareho. Whoosh! Sinamantala ang kanyang pag-urong. Dumating si Dustin sa harap ng isang preliminary grade divine god sa isang iglap at nabasag ang kanyang ulo sa isang suntok. Puff! 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 Pinatay ni Dustin ang 5 pang preliminary grade na mga banal na Diyos ng sunod-sunod. Ang tanging kalaban na natitira ni Dustin sa field ay isang solo. Preliminary grade divine god at ang medium grade na divine god. Dustin. Ikaw. Parehong nilalamig ang dalawa na para bang nahulog sila sa ice cellar. Umuwi ka muna. Alam ng medium grade na banal na Diyos na ang mga posibilidad ay nakasalansan. Laban sa kanila, hindi na siya naglakas loob na magpatuloy pa. Nagmamadali siyang lumabas. Ang Heaven God Cosmos. Naturally, ang preliminary grade na banal na Diyos ay malapit na sumunod sa likuran. Kanya, haha, huli na para makatakas ngayon. Sa isang iglap, naabutan ni Dustin ang preliminary grade divine god at binasag ang kanyang katawan sa isang suntok. Pagkatapos, hinabol niya ang medium grade na banal na Diyos. At pinigilan siya, sa magulong kawalan sa labas. Nagawa pa ng kanyang kalaban na maglagay ng A. Magandang laban kahit ilang round lang pero sa huli. Nasira pa rin si Dustin. Siya sa 1,000,000 piraso na may isang hampas ng espada. Haha, ang galing. Tinulungan mo akong ilabas ang galit ko. Humagalpak ng tawa ang Heavenly Majestic Pot. Let's go. Ngayon na nakagawa na tayo ng move. We must go and retrieve. Marami pang universo. Napangiti si Dustin sa kasiyahan. Tama ka. Ang Heavenly Majestic Pot ay nasa mataas na espiritu. Pagkatapos, si Dustin, kasama ang Heavenly Majestic Pot,
ay bumawi. 7 universo na kinokontrol ng mga Diyos ng kadiliman. Dustin, how dare you? Sa base camp ng mga Diyos ng kadiliman. Ang lubusang kakaibang hayop at ang halimaw na sakuna sa apoy ay galit na galit at umungal nang marinig nila. Ang balita, masyadong makapangyarihan ang lalaking ito. Sabay tawa ng mga Diyos ng liwanag sa base camp nila nang narinig nila ang balita. Go and get even with Dustin. Hindi ko na matiis. Gusto kong pumatay. Siya mismo. Ang halimaw na sakuna sa apoy ay lalong nagalit. Hinigpitin nito ang mga kamao. At, nagngangalit ang mga ngipin nito. Calm down. Nakatanggap lang ako ng message na maraming top masters. Malapit na bumalik ang side natin. Higit pa rito, ang mga nakahiwalay na alien space ay magpapadala ng isa pa. Batch ng mga mandirigma para tulungan tayo. Tunay na makapangyarihan ang mga taong babalik sa panahong ito. Maghintay pa tayo ng kaunti. Makakaganti tayo kay Dustin mamaya. Ang lubusan kakaibang hayop na sinabi. Okay. Nakikinig ako sa payo mo. It sounds bait enough. Nag-isip sandali ang halimaw na sakuna sa apoy at tumango. Sa punong tanggapan ng banal na sekta sa langit na Diyos Cosmos. Nag-uusap sina Dustin at ang Heavenly Majestic Pot sa komperensya. Bulwagan. Inutusan ng Heavenly Majestic Pot ang kanyang mga tagapaglingkod na pagsilbihan sila. Espiritual na tsaa at banal na prutas. Hindi mo kailangang mag-alala. Hiniling ko sa 3 dakilang elder na mag-set up. Ilang makikinang na hanay upang protektahan ang Heaven God Cosmos. Sa antas ng mga array na iyon. Walang sino man ang maaaring pumasok dito. Kita mo, nag-set up din kami ng ilang teleportation array kung sakali. Kung anumang maaaring mangyari, maaari kang bumalik sa Fallen Immortal. Ang cosmos sa pamamagitan ng teleportation arrays kaagad. Sinabi ni Dustin sa Heavenly Majestic Pot habang tinapos niya ang paghigop ng kanyang tsaa. Ang sarap pakinggan kung ganoon. Siya nga pala, napakasarap sa pakiramdam na makita kang pumatay ng napakaraming banal na Diyos mula sa Diyos ng kadiliman side. Nakita mo ba kung paano sila sumisigaw at tumakas na parang walang alam at walang magawa? Baboy, sasabihin ko sa iyo kung ano. Ito ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Well, hindi bababasa. Isa sa kanila, ang mga taong iyon ay nararapat sa ganoong uri ng pambubugbog. Ang heavenly, sabi ni Majestic Pot habang tawa ng tawa. Well, sayang naman na magic treasure ako. Nasa divine realm ako at iyon na yata ang pinakamataas na antas na maaari kong maabot. Ipinapalagay ko na kahit gaano ako kahirap magsaka, mananatili lang ako sa aking kasalukuyang antas ng paglilinang. Kahit gaano ko kagustang makalusot at maabot ang pagiging Diyos. Natatakot ako na hindi ito mangyayari. Sobrang inggit ako sa iyo, Dustin. Nagawa mo na. Alam ko na noon pa man ay layunin mo na ang maging isang banal na Diyos. Ang heavenly, sabi ni Majestic Pot na may mapait na ngiti. Terena, huwag ka na kasing malungkot. Hindi kagaya mo. Tama ka. Mas mahirap para sa mga magic treasures na tulad mo na makamit mas mataas na antas ng paglilinang. Pero walang imposible. Kapag sumuko ka na, tapos na, magkaroon ng ideya na maaaring makatulong sa iyo. Magalit, meron pa, maging isang banal na Diyos din. Pang-aaliw ni Dustin sa, alam mo talaga ang ganyan. Ito ba, bakit kailangan kong maghintay? Ako ngayon, huwag, narinig na baka may pababa at, ito, ngunit sulit na subukan. Sabi ni Dustin habang nagpatuloy siya. Hindi mahalaga, pagkakataon, susunggaban ko. Tasa ng tsaa at sabihin sa akin ng tama ang pagkakataong ito. Ikaw na brat, ang heavenly. Inip na sigaw ni Majestic Pot. Ito ay talagang simple. Kailangang makahanap ng hindi bababa sa 100 magulo. Kakailanganin. Maniwala ka na gagawin mo. Kung nakakuha ka ng mga magic treasure sa magulong antas, naisip ko na ito, magulong magic, maaari talagang makuha ang mga ito. Marahil maaari ko itong subukan. Ang Heavenly Majestic Pot ay isang magic treasure. Pagkatapos ng tame time na paglilinang,
Nagkaroon siya ng sariling kaluluwa at katalinuhan. Ang pagiging A. Isipin din na ito ay isang napaka-kapani-paniwalang ideya. Bihira ang magulong magic treasures. Kahit na, pinag-uusapan mo ang pagkuha ng hindi bababa sa isang dosina. Ibig sabihin ay bastos. Ngunit mukhang masyadong maganda iyon para maging totoo. Sabi ni Heavenly Majestic Pot, magic kayamanan ay hindi imposibleng mahanap sila. Sa totoo lang, dalawa na ang kasama ko. Pagkasabi noon ay ipinakita ni Dustin ang kanyang maliit na lilang espada at ang magulong striding boots patungo sa Heavenly Majestic Pot. Ang Heavenly Majestic Pot ay matamang tumingin sa dalawang bagay na ginawa ni Dustin. Tinanggal. Mabilis na nagningning ang mga mata niya nang mapagtanto niya iyon. Tunay na magulong magic treasures. Hindi ka nagsisinungaling. Binibigyan mo ba ako ng mga tea? Tuwang-tuwa ang Heavenly Majestic Pot na akala niya ay si Dustin. Ibibigay ang dalawang kayamanan sa kanyang mga kamay. Bumangon na siya mula sa kanyang upuan at handang sunggaban sila. I'm sorry but I can't give this to you. They are my best weapons. Ngayon na, paliwanag ni Dustin habang inililigpit ang dalawang magulong magic treasure. Sa tulong ng Purple Sword at ng Chaotic Striding Boots, si Dustin, maaari pang talunin ang mga medium grade na banal na Diyos. Kahit na siya ngayon ay A. Divine God, kailangan niya pa rin sila dahil marami pa siya. Malakas na kalaban na haharapin. Ang punto ko ay kung mayroon na akong dalawa, tiyak na mahahanap ko. Higit pa sa kanila sa hinaharap. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Kukunin ko iyong magulong magic treasures para maging A. Divine God. Paniniguro ni Dustin sa kanya. Sige, maniniwala ako sa'yo. Mas mabuting huwag mo akong pababayaan. Sagot ng Heavenly Majestic Pot na may kasamang A. Baka sa boses niya ang disappointment. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, nang walang anumang babala, umalangaw-ngaw ang malalakas na kalabog. Para bang isang napakalaking nilalang ang tumalon ng ligaw sa kalawakan. Ang bawat isa sa 3,000 malaki at maliit na universo ay malinaw. Marinig ang mga ingay na ito. Walang duda na ito ang masamang sanggol. Kailangan kong pumunta at tingnan. Sabi ni Dustin habang nakakuyom ang kamao. Brat, sasama din ako sayo. Mabilis na sabi ng Heavenly Majestic Pot. Gamit ang isang alon ng kanyang manggas. Kinuha ni Dustin ang Heavenly Majestic Pot. Agad na lumabas sa Heaven God Cosmos. At tumungo sa Yellow Cosmos. Ilang sandali pa, ang Yellow Cosmos ay dumating na sa kanilang paningin. Maya-maya pa, marami na rin ang sumulpot at nagkukumpulan sa paligid ng Yellow Cosmos. Sinuri nila ang Cosmos at bamulong sa bawat isa. Iba pa, pumalakpak. Pumalakpak, pumalakpak. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang malalakas na ingay mula sa loob ng Yellow Cosmos. Ang mga ingay na ito ay yumanig sa paligid na walang laman na parang lindol. Sila, ang mga soundwave na ginawa ay kumalat sa lahat ng direksyon tulad ng A. Rumaragas ang tidal wave. Ito ay hindi mabuti. Ang masamang sanggol ay malapit ng ipanganak. Palakas ng palakas ang mga tunog. Ito ang tanda na malapit na itong lumabas sa sansinukob na ito. Ang Heavenly, sabi ni Majestic Pot sa napakaseryosong tono. Paminsan-minsan, ang tunog ng tibok ng puso ng masamang sanggol, ay yayanig ang 3,000 malaki at maliliit na universo na parang nagbibigay. Isang nagbabala na babala. Oo, siguradong papalabas na ito. Walang paraan upang maiwasan iyon. Tugon ni Dustin. Ang masamang sanggol ay puno ng sigla at nagtataglay ng isang nakakatakot na dami ng enerhiya. Maaaring dumating ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan namin. Isang boses ang nagsalita at diretsyong umabot sa tenga ni Dustin. Master Frost. Napatingin si Dustin sa direksyon kung saan nanggaling ang boses at nakita niya. May 3 taong papalapit. Lumapit sila sa kanya. Ngunit ang kanilang mga figure ay nababalot pa rin ng ambon. Ang mga ordinaryong tao ay mahihirapang malaman kung sino sila. Sa katunayan, kahit ngayon na naging preliminary grade na si Dustin, banal na Diyos, siya pa rin. Boses, nakilala niya kaagad na sila ay Frost.
Brain, at Oswald. Ang tatlong premium grade. Mahirap patayin ang. Sinubukan ni Althea ang lahat ng paraan. Nag-set up sila ng maraming brilliant arrays at kahit na lumikha ng isang banal na sanggol. Sinusubukan. Bigo pa rin silang alisin ang kasamaan. Para lumabas, napagtatanto ang takot na ay dudulot ng masamang sanggol sa paglabas nito. Ang masamang sanggol. Ang mga dakilang Panginoon ng Diyos ng liwanag na bahagi. Si Parker at Althea ang gumawa dahil sila rin. Masyadong malakas at misteryoso si Baby. Natatakot na kahit ang namamahala sa mga Diyos ay baka hindi magawa. Ang katapusan nating lahat, sabi ni Brain. Evil Baby is that powerful. Bulalas ni Dustin sa sinabi ng tatlo. Premium grade na banal. Mga Diyos noon. At isipin na kahit sila ay maaaring mahirapan. Pagkatalo, alamin na ikaw ang may pinakamalaking potensyal ngayon. Mas maganda ka. Bilasan mo papasok. Aidin. Tayo at ang mga Diyos ng kadiliman ay magiging isang mahusay na mandirigma. Lumingon siya at tumingin. Sir, susubukan ko ang aking. Hindi mawawala ito. Sumagot na may determinadong saloobin. Sa parehong oras, sa isang malayong misteryosong espasyo, mayroong isang rebulto. Nakatago doon ang estatwa o alikabok. Nagkaroon. Biglang bamuka ang estatwa. Malapit na ang masamang sanggol. Sa pagkakataong ito, aayusin ko na ang score. Swoosh! Dumating ang pulang ilaw ng dugo. Kinulayan ng liwanag ang buong paligid ng kulay ng dugo. Samantala, sa isa pang misteryoso at malawak na komunidad ng universo, doon, nagkaroon ng malaking dilaw na palasyo. Sa wakas, ang masamang sanggol ay malapit ng makalaya at lalabas sa dilaw. Cosmos. Oras na para harapin ang mga bastard na iyon at patayin sila ng walang awa. At pagkatapos, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay magiging atin. Sabi ng isang higanti sa booming voice. Opo, Ginoo, nasa iyo kami. Sa iyong utos, sisirain namin ang lahat at ipagkakaloob namin sa iyo ang anuman. 12 ng mga higanti na nakapaligid sa kanya ay sumigaw na may pagkasunog. Pagsinta, kasabay nito, sa kabila ng gilid ng 3,000 malaki at maliliit na universo, biglang lumitaw ang isang itim na airship sa magulong kawalan. Panay ang paglapit nito sa 3,000 malalaki at maliliit. Mga universo, sa busog ng barko, makikita ang isang mabangis na nilalang na nakatayo. Matatag. Naglabas ito ng napakabigat na aura na nagdulot ng mga hadlang sa kalapit na espasyo. Pagbagsak. Malamang. Isa itong nilalang na walang ulo. Kakaiba ang mga katangian nito na ang mga utong nito ang nagsilbing mga mata at ang pusod ang bibig nito. May hawak itong lumang kalasag sa isang kamay at isang kakaibang hugis na palakol sa ibabaw. Iba pa, nakatayo doon ang walang ulo na nilalang. Napapaligiran ng walang katapusang masamang enerhiya na kumalat sa paligid nito. Isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na indigo ang biglang sumulpot sa dilim. At lumapit sa gilid ng walang ulong nilalang. Ano ito? Tanong ng walang ulong nilalang nang sumulpot ang matanda. Sir, malapit na tayo sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Ang magalang na pagpapalam ng Elder. I see. Ang walang ulong nilalang. Sagot ni Thad habang tinatango ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tumusok sa kawalan at tumingin sa direksyon ng 3,000 malaki at maliit na universo na parang sinusubukan niya. Alalahanin ang isang bagay. Noong umalis ako noon, may naiwan akong mga inapo doon. I wonder kung buhay pa silang lahat. Bulong niya sa sarili. Nagpakawala siya ng buntong hininga habang nakatingin sa malayo. Pagkaraan ng ilang segundo, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam sa maingat. Malasahan ang sitwasyon sa 3,000 malaki at maliit na universo. Isang araw, nang walang anumang abiso, ang ilang mga nilalang na may espesyal na kapangyarihan sa dugo. Sa 3,000 malaki at maliliit na universo ay may naramdamang kakaiba. Naramdaman nila ang pagkulo ng kanilang dugo. At kumikinang ito na parang ina-activate. What's going on? This is so weird. Ang mga nilalang ay ganap na nagulat sa biglang pangyayari.
Ito ay nagbibigay ng pakiramdam na ito ay nagmumula sa isang uri ng markasa. Kalaliman ng ating kaluluwa, tulad ng isang uri ng batas. Tila isang malakas na kalooban ang nagpapatawag sa atin. Naramdaman mo rin ba? Ang ilan sa mga nalilitong matatandang nilalang ay gumawa ng matapang na pagpapalagay. Samantala sa Fallen Immortal Cosmos, si Caroline ay nakaupo kasama. Tumawid ang kanyang mga paa sa loob ng isang kuweba na matatagpuan sa punong tanggapan ng apoy ng banal na lupain. Nakapikit ang kanyang mga mata sa malalim na pagmumuni-muni. Nakatuon siya sa kanyang paglilinang at ginawa ang kanyang makakaya upang ibagay ang lahat ng posible. Mga distraction sa paligid niya. Gayunpaman, out of nowhere, medyo nanginginig ang kanyang maselang katawan at siya. Biglang namula ang magandang mukha. Bakit parang kumukulo ang dugo ko? Parang pinapatawag ako. Bulong niya sa sarili. Si Caroline ay nalilito at nalulula sa hindi inaasahang pangyayari. Pagkagambala mula sa kanyang pagtatanim na nahulog ang kanyang mga kamay sa lupa. Kasabay nito, sa Evil Shadow World, si Callum, ang pari ng ang masasamang lahi ng anino ay tumakbo papunta sa Evil Shadow King's Palace upang iulat ang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Hari, may naramdaman ka bang kakaiba? May kung ano mula sa kaibuturan ng ating dugo na tila nagpapatawag sa atin. Sinubukan niyang magsalita sa kabila ng nanginginig na boses. Ginawa ko, pari Callum. Ano sa tingin mo ang nangyayari? May ideya ka ba tungkol sa ibig sabihin nito? Tanong ni Evil Shadow King. Kanya. Nagmamasid ako sa mga bituin sa gabi kamakailan. Ilang gabi na, sunod-sunod na, napansin ko ang isang maliwanag na bituin na lumilipad mula sa malayo. At sa tingin ko ay may napakataas na posibilidad na may isang taong napakahalaga. Lahat ng aming masamang anino lahi ay nadama ang pagkabalisa, na malamang na ang taong ito ay isang nangungunang master. Kahit isang Supreme Grandmaster. Pari Callum, nakikita ko. Evil Shadow, maging sa mga detalye sa pamamagitan ng magic arts. Gayunpaman, kung gagamitin namin iyong blood essence dahil mas malakas ito kaysa sa inaalok ang kanyang kailangan mong gawin. Pari Callum, ipinahayag ng Evil Shadow King ang kanyang sarili. Approval agad, ay sabik na malaman. Pag-abot sa kasunduan, pareho silang nagwagayway ng kamay at nagsiwalat ng transmission channel. Lumapit sila sa isang altar na iyon. Ay isinasaalang-alang sa mula sa kanyang manggas at inilagay his blood essence gaya ng hiniling sa kanya kanina. Nang matapos ang pagbigkas ni Callum ng kanyang mga incantation, isang matangkad na anino ang dahan-dahan lumitaw ang kanilang mga mata. Sila sa wakas, P-primogenitor. Larawan sa harap nila forebod na ito ay ang kanilang primogenitor na ay darating sa 3,000. Isang babalik mula sa kalawakan. Itago ang kanyang sarili bilang kanyang boses. Isang mahirap na oras na makabawi mula sa pagbubukas ng mata. Ay may malaking kahalagahan. Ito ang magdidikta sa lahat ng tao dito. Hahawakan ko na. Mas bagay. Magpadala ng isang tao sa Immortal Endworld at sabihin. Bumalik na si Caroline. Ang ating lahi. Ang kanyang presensya. Tunog ni King. Agad-agad. My King. Sa matatag na tono sa harap niya. At pasulong at nagsimulang bumulong-bulong sa sarili. Kung ang ating airship ay ferry ng isang malaking magulong walang laman sa labas ng gilid ng lahat sa wakas ay nakarating dito. May galit na galit sa pamamagitan ng lubusan kakaibang hayop at ang sunog sa kuna hayop rushed over. At lumapag sa airship. Simula nung nakita ko yung kakaiba mong image. Binati ng lubusang kakaibang hayop ang mga nilalang sa libong malaki. Nagkaroon. Jackal. Mayroon din itong isang pares ng higanteng pakpak sa likod nito. Habang gumagalaw. Ito ay parang swimming snake. Sa huli, ang boses nito ay parang matinis ng katawan nito. Mga layer ng tubig. Hindi masasabi na maganda. Marami. Isang Diyos kamakailan. Pumutok bilang konti. Paano magiging ganoon kalakas ang isang bagong preliminary grade na banal na Diyos? Silas. Tanong sa naguguluhan na tono.
Totoo ang sinabi niya. Napakaraming pagkalugi ang naranasan namin dahil sa lalaking iyon. Sa katunayan, pinatay din niya ang isang medium-grade na banal na Diyos mula sa Underworld. Idinagdag ng sunog Disaster Beast. What the hell? May lakas siyang pumatay ng medium-grade Divine God. Sa sandaling siya ay naging isang Diyos. Hindi ko ine-expect na ganito kabata. Lilito ang henyo sa mga Diyos ng liwanag. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, hindi natin hahayaang mabuhay itong lalaking nagngangalang Dustin. Higit pa, ito ay kilala na ang mga batang henyo ay madalas na nagdadala ng ilang uri ng mahusay. Swerte, kung hindi tayo mag-iingat, baka siya ang gumawa ng pagbabago nito. Digmaan. Kaya, sinasabi ko na dapat tayong maghanap ng pagkakataon para patayin siya bago pa huli ang lahat. Isang pandak na lalaki, mga 3 talampakan ang taas, na may pagmamadali. Ang maikling nilalang na ito ay may malalaking mata sa kanyang noo. At sa kanyang kabuuan, ang katawan ay natatakpan ng kulay berdeng balat. Maliban sa bewang niya iyon, nakabalot sa pulang tela, ang ibang parte ng katawan niya ay ganap. Nakalantad. Tama ka, bago pa man kayo dumating lahat. Nag-iisip na kami, may planong paalisin siya, ngunit siya ay isang palihim na bastard. Kaya kailangan nating siguraduhin na ito ay walang kabuluhan, sabi ng napakakakaibang hayop sa seryosong tono. Well, pag-usapan pa natin ito pagpasok na natin sa 3,000. Malaki at maliit na universo. Biglang nag-propose si Tad na kanina pa halos tahimik. Oo, mas mabuti iyon. Nang marinig ang kanyang mga salita. Ang iba pang mga nilalang ay tumango at hindi humadres. Anumang pagtutol. I think it will also be a good idea to secretly go back to the 3,000 malaki at maliit na universo nang hindi natukoy ng mga Diyos. Nang liwanag, mabibigyan natin sila ng magandang sorpresa pagdating ng kritikal na sandali. Mungkahi ng pandak na lalaki na may masamang ngiti sa kanyang napakapangit na mukha. Oo, may katuturan iyon. Hayaan silang maging kampante. At pagkatapos ay hahampasin natin kapag naramdaman nila. They're gaining the upper hand. Sabi ni Tad nang hindi nagpapahayag ng anuman. Damdamin. Maya-maya pa, nakatago na sila sa base camp nila. Sa isang lugar sa 3,000 malaki at maliit na universo. Kasabay nito, bumalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. At dumiretso sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Nakita mo ba si Caroline? Hindi ko pa siya nakikita simula nang dumating ako. Nang bumalik si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land, nalaman na wala doon ang isa sa kanyang mga asawa. Kakaalis lang ni Caroline at bumalik sa Evil Shadow World. Nagpadala ang kanyang ama para sunduin siya kanina. Sinabi niya sa akin na ipaalam sa iyo kapag nakauwi ka na. Sagot ni Ivy. I see. Well, baka na-miss ni Lady Natalie ang anak niya. Baka gusto niyang makasama si Caroline ng ilang araw. Dustin. Nakangiting sabi. Ang Evil Shadow World ay matatagpuan din sa Fallen Immortal Cosmos. Kaya naman, walang dapat ikabahala si Dustin. Ito ay makatwiran para sa Caroline na bumalik sa Evil Shadow World para bisitahin ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, pinili niyang magsaka sa pag-iisa. Sa loob ng Secret Chamber. Unang pinagsama-sama ni Dustin ang kanyang kaharian. Hindi nagtagal, nalampasan niya ang Heavenly Dome at naging isang Diyos, pati na rin nakipaglaban sa ilang mas matinding labanan. Bagamat mayroon siyang gumawa ng napakalaking tagumpay, ang kanyang katawan ay nagtamo ng mga pinsala at ang mga antas ng pagkahapo ay mapanganib na mataas. Kailangan niya talaga ng oras. Gumaling. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Ang oras ay lumipad na parang palaso. Pagkaraan ng 10 araw, tumigil sa pagmumuni-muni si Dustin at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Mahusay. Ang aking kaharian ng preliminary grade Divine God ay naging pinagsama-sama. Sa katunayan, 2 beses ko nang naranasan ang apotheosizing doom. At ang aking napaka-solid ng vital energy realm. Ito ay naging matatag at hindi na pabago-bago. Masarap ang pakiramdam ko. Halos bago.
Bulong ni Dustin sa sarili. Okay. Sa susunod, kailangan kong i-realign at pagbutihin ang aking fighting power. Ang pinagkakatiwalaan ko ngayon ay higit sa lahat ang dalawang magulong magic treasure. Ang Chaotic Striding Boots at ang maliit na purple sword. Kung wala sila, isang hamon para sa akin na talunin ang isang medium grade na banal na Diyos sa pamamagitan lamang ng paggamit ng sarili kong lakas. Sa makatuwid, sa yugtong ito, ang pinakamahalagang bagay para sa akin ay umunlad. Ang aking lakas sa pakikipaglaban at ay maximize ito. Si Dustin ay nagsimulang magsanay sa sarili at dumaan sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kung tungkol sa swordsmanship, naabot ko na ang antas ng pag-compress ng enerhiya ng 1.3 bilyong pag-atake ng espada sa isa. Nagagawa ko itong gamitin ng husto kapag nakikitungo sa preliminary grade na mga banal na Diyos. Gayunpaman, ito ay walang silbi kapag nakikitungo sa medium grade na banal mga Diyos, sa mga tuntunin ng Vital Energy Realm. Kaya kung talunin ang isang preliminary grade divine Diyos, walang duda tungkol doon. Hindi lang talaga ako sigurado kung kaya ko talunin ang isang katamtamang antas na banal na Diyos gamit lamang iyon. Tulad ng para sa panimula sa Vital Energy Circulation. Kasama ang aking kasalukuyang level, madali akong makitungo sa mga preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Gayunpaman, ito ay medyo mahirap ding makitungo sa medium grade na mga Diyos na Diyos. Ngayon, sa mga tuntunin ng espiritual na kahulugan, dahil ako ay naging isang preliminary grade banal na Diyos, ang aking espiritual na pakiramdam ay kasing lakas ng sa isang katamtamang baitang banal na Diyos. Sa tulong ng puppet strings, ay dapat na maging sa isang kalamangan kapag nakikipaglaban sa ordinaryong katamtamang antas na mga banal na Diyos. Tahimik na sabi ni Dustin sa sarili. Hindi siya nasiyahan sa mga resulta. Bottom line ay sigurado akong kaya kong talunin ang isang preliminary grade divine Diyos, ngunit hindi ako kumpiyansa na maaari kong talunin ang isang medium grade divine Diyos. Ang aking lakas at kapangyarihan ay hindi masyadong bituin. Ganyan lang sila. Kailangan kong mag-improve kung gusto kong matalo sila sa susunod. Ngunit hindi ko alam kung paano pagbutihin ang aking sariling lakas sa pakikipaglaban. Napabuntong hininga si Dustin. Kinuha ang maliit na lilang espada at tiningnan ito pataas at pababa. Sinisiyasat at hinahangaan ang hitsura nito pati na rin ang kapangyarihang taglay nito. Sa tingin ko ay pinuhin ko ito. Higit pa, ang biglang ideya na dumating sa ibinuka ang kanyang bibig at agad na lumilipad. Pinutol ang pagkakadikit niya sa lumilipad na espada at pinalamanan. Upang subukang gawing lumilipad ang maliit na lilang espada. Hindi siya nakatagpo ng anumang malaking problema bilang araw, 2 araw, 3 araw, 10 araw. Ito, napakaraming magagandang bagay ngunit ito ay isa sa mga bagay na siya noon. Labis na nasisiyahan sa pinino ito upang maging isang lumilipad na espada. Nangangahulugan ito na magagamit na ito ni Dustin. Maglunsad ng bigla ang pag-atake sa maraming universo. Iyon ay magiging isang kahanga-hangang gawa. Kahit na ng lilang espada, parang may urgent sipot. Mensahe mula kay Kevin. Ang Heavenly Majestic Pot. Paano ito naging posible? Kailangan niyang alamin ang sarili niya. Walang pag-aaksaya ng oras. Siya, sa Fallen Immortal. Dustin. Maghihiganti ako. Tingnan mo kung ano ang ginawa nila. Agad na lumabas ang Heavenly Majestic Pot na may dugo. Sabihin sa akin ang lahat tungkol sa kung ano. Kung sakaling may tao sa Heaven God Cosmos at nagsimulang patayin ang halos lahat ng para sabihin, nawasak na tayo. Sinakop nila ang teleportation channel at paghihiganti. Dustin, tulungan mo kami. Dumagundong ang Heavenly Majestic Pot. Maaari, ng maraming makikinang na array. Kahit na, mga Diyos ng kadiliman. Naguguluhang tanong. Anong sinasabi mo? Sa isang putok, ang mga bastos na iyon ay nagpakita sa amin. Pintuan. Tigilan mo na ang pagtatanong ng walang kaparerekon. Dustin, dapat tulungan mo akong maghiganti.
Mga taong, tulungan mo siya. Napilitan siyang magtago sa mga anino. Pero ngayon, ito ay inalis ng mga Diyos ng kadiliman. Ang makalangit, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Ng mga Diyos ng kadiliman ay binawi ang mensahe mula kay Peterson the Taoist Ancestor. Tila handa na ang mga Diyos ng kadiliman. Iniulat ng Taoist Ancestor, na maaaring espesyal na nilalayon ang mga ito. Malamig. Ang kanyang mukha ay nagiging madilim. Nahulaan niya na ang mga Diyos ng kadiliman ay inilabas ang lahat ng mga hinto upang mahanap. Sa kasong ito, hayaan mo akong lutisin ito ng personal. Sabi ni Dustin sa pamatay na tono. Ang puot mula sa Heavenly Majestic. Pinunasan siya ni Pot. Pero, mag-ingat ka, kung ikaw ang tutok nila. Hindi ganoon kadali. Dapat, maging maingat sa lahat ng oras. Baka may bitag na naghihintay sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Peterson the Taoist Ancestor. Oo, Master. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako ng husto. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Okay. Titingnan ko ang sitwasyon ng Heaven God Cosmos. Mula rito, naka-cross-legged si Dustin sa mabituing kalangitan. Ang kanyang espiritual na kahulugan. Tumago sa malayong kawalan at naramdaman ang Heaven God Cosmos. Ngayon, siya ay isang preliminary grade na banal na Diyos. Nang walang anumang hadlang. Kanya, espiritual na kahulugan ay maaaring malasahan ang lahat ng mga universo sa loob ng 3,000. Malaki at maliit na universo. Sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Nakikita ni Dustin ang lahat. Siya, natagpuan na ang isang kakila-kilabot na massacre ay katatapos lang mangyari sa langit na Diyos. Cosmos. Sa pamamagitan ng magaspang na mga pagtatantya, mayroong trilyon ng mga nilalang na isinasaalang-alang ito. Kanilang mga tahanan. Halos lahat sila ay pinatay ng walang dahilan. Hindi lamang ang mga mandirigma, kundi maging ang mga walang magawa at inosenteng ordinaryong tao. Pinatay din. Ang bawat bituin at bawat mundo ay napuno ng mga sirang paa at bangkay. At damaloy ang dugo sa isang ilog. Pininturahan ng pula ang lupa. Hindi mabilang na mga multo ang gumagala sa kawalan ng pag-asa habang ang kanilang mga iyak. Puno ng pagkatiwangwang. Napuno ng hangin. Napakabagsik na mamamatay tao. Nagngangalit si Dustin sa galit. Habang lumilingga-lingga siya ay nakita rin ni Dustin na isang malaking grupo ng mga tao. Mula sa Diyos ng kadiliman gilid ay nakalagay sa mabituing kalangitan ng ang Heaven God Cosmos. Pinamunuan sila ng 12 preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Walang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos na kasama nila. Sa oras na ito, ang hangarin ng pagpatay ni Dustin ay tumaas sa langit. Paano kaya niya pigilan ang gayong makapangyarihang puwersa? Ibinuka niya ang kanyang bibig at may iniluwa. Kalahati. Whoosh! Ang maliit na lilang espada ay lumipad sa kanyang bibig at lumipad patungo sa langit na Diyos Cosmos. Wala pang 3 segundo. Sumugod na ang maliit na lilang espada. Sa pamamagitan ng walang laman at sa Heaven God Cosmos at nagpakita sa ang malawak na mabituing langit ng sansinukob. Boom! Ang maliit na lilang espada ay ganap na naisaaktibo. Na naglalabas ng isang napakapangit. Lilang espadang ningning na may napakalaking enerhiya. Halos kaagad. Ang mga alon ng lilang espada ay hamampas patungo sa walang pag-aalinlangan ng mga Diyos ng kadiliman. Agad silang naduraj sa pamamagitan ng aura ng espada. Sa isang sandali, lahat ng mga Diyos ng kadiliman sa Heaven God Cosmos ay nakahiga. Patay! Attention! Everyone! Nandito na si Dustin. May sumigaw sa base camp ng mga Diyos ng kadiliman. Humph! Hindi ko akalain na sanay si Dustin sa flying. Kasanayan sa espada. Kaya niyang pumatay ng mga tao sa buong universo sa isang kisap lang ng mata. Bulalas ng pandak habang nag-uusap sila sa kuta ng ang mga Diyos ng kadiliman. Ang flying swordsmanship ay mula sa Earth sa Yellow Cosmos. Ang sword technique na ito ay matagal nang nawala. Hindi ako makapaniwala sa brat na ito. Napakaswerte ng kunin. Ang kanyang pangunawa sa swordsmanship ay napakahusay na kahit na siya. Naging kanyang lumilipad na espada ang isang magulong magic treasure.
Tapos siya, isinama ito sa pamamaraan. Bagay talaga ang lalaking iyon. Sabi ng halimaw. Ang isang ito ay may mukha ng tao. Isang katawan ng isang jackal. At isang pares ng ibon. Mga pakpak sa kanyang likod. So, I say we should not kill Dustin yet. Kailangan natin siyang kunin ng buhay at sabihin sa kanya ang tungkol sa sikreto ng flying swordsmanship. Noon, ang pamamaraang ito ay labis na hinahangaan sa buong 3,000. Malaki at maliit na universo. Ang mga tao ay matatakot sa pamamagitan lamang ng pag-uusap. Ito, dapat nating makuha ang pamamaraan pati na rin ang magulong magic treasure. Sabi ng pandak na lalaki na may pagtataka sa mukha. Haha, kung ang lalaking ito ang pinag-uusapan. May iba pa, na masasabi ko sayo. Napaka-misteryoso ng palihim na bastos na ito. Napag-alaman na hindi lang isa ang kanyang pagmamay-ari. Magulong magic treasure. And on top of it, we are very positive na hawak niya ang magulong mundo. Puno. Sabi ng sunog na sakuna na hayop na may malaking ngisi sa kanyang mukha. Anong sabi mo? Ang magulong puno ng mundo. Ang mga nangungunang master ng mga Diyos ng kadiliman ay hindi nagawang sugpuin ang kanilang mga sorpresa sa pagbanggit ng para sa atin. Alam ng lahat na ang magulong puno ng mundo ay napakahalaga. Ibig sabihin, gumawa ng plano, at pinag-uusapan pa rin ng Heavenly Majestic Pot ang nangyari. Kadiliman sa Heaven God Cosmos. Aking pinatay. Hindi lang. Ang Divine Sect ay, mayroon akong sino mang tao, ang maharlika sa langit, ngunit isipin ang maliwanag na bahagi. Ikaw pa rin. Ngunit sa mga Diyos ng kadiliman sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Tayo, makakahanap ng paraan para muling itayo ang Heaven God Cosmos. Ang pagpipilian na harapin ang hinaharap. Ang Heavenly Majestic Pot. Tama. Ngayon, susuriin ko ang mga sitwasyon. Agad na pinakawalan ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam. Ang mga hawak. Ito, sinakop ng mga Diyos ng kadiliman. My nerves. Sabi ni Dustin pagkatapos niyang mapagmasdan ang paligid. Gusto nilang laruin ang larong ito. Sasama ako. Hindi maaaring kunin ang mga ito. Ang tibak na agad sumugod sa mga hadlang sa kalawakan. Kay Dustin, ang unang target ay ang Mysterious Celestial. Ang mga banal na Diyos na sumuporta sa mga Diyos ng kadiliman ay pumwesto. Ito, ang grupo ay binubuo ng humigit kumulang 12 preliminary grade na mga Diyos na Diyos. Bilang kanilang mga pinuno, nang makita ang sitwasyon, agad na minanipyala ni Dustin ang purple. Tibak upang laslasin ang mga banal na Diyos ng biglang. Ni hindi nila alam kung saan nanggaling ang pag-atake. Na may sword aura na nagdadala ng enerhiya ng 1.3 bilyong sword moves. Ano man, ang preliminary grade na Divine God ay hindi makakaligtas sa purple. Mabangis na pag-atake ng espada. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang lahat ng mga Diyos ng kadiliman ay pumwesto sa ang cosmos ay nilipol ni Dustin. Ang ilan sa mga banal na Diyos ay nagawang iulat ito sa punong tanggapan ng ang mga Diyos ng kadiliman bago silang lahat ay pinatay. Damn it, it's that Dustin guy again. Ang sarap niyang patayin ang mga tao natin. Ang lumilipad niyang espada habang nagtatago sa dilim. Kailangan nating gumawa ng isang bagay para maakit siya. Kung hindi siya lalabas, wala tayong magagawa sa kanya. Umungal ang napakagandang hayop sa punong tanggapan ng mga Diyos ng kadiliman. Ang isang malaking bilang ng mga pangunahing miyembro ng mga Diyos ng kadiliman ay din pagbibigay pansin sa bagay na ito. Ang plano nila noon pa man ay akitin si Dustin sa isang bitag para hulihin siya. Hindi na tayo makakaranas ng anumang pagkatalo. Panoorin na lang natin ang pagkamatay ng ating mga tauhan kung ganito. Patuloy. Magpadala tayo ng ilang katamtamang antas na mga banal na Diyos upang labanan ang kanyang paglipad. Tibak. Sigurado ako na kahit ang galing niya, hindi siya makakapag-take out. Isang medium grade na banal na Diyos na hindi nakikipaglaban ng harapan. Then maybe, we can provoke him to show up personally. Maikli. Mungkahi ng lalaki. Sige, samasang-ayon ako sa ideyang iyon.
Ipapadala ko ang aking mga tauhan sa mga universo na mayroon tayo kamakailan. Nakuha muli. Tugon ng napakakakaibang halimaw habang nagbibigay siya ng apurahan. Utos sa kanyang mga tauhan. Di nagtagal. Umalis ang apat na katamtamang antas na banal na Diyos sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman at napunta sa kani-kanilang universo. Mabuti. Lahat ng mga Diyos ng kadiliman na nakapwesto sa ang misteryosong celestial cosmos ay nabura. Sabi ni Dustin na may kasamang A. Kontentong ngiti. Magaling. Dustin. Turuan mo ng leksyon ang mga bastos na yan. Dapat handa silang patayin kung handa na silang pumatay. Tuwang-tuwang sigaw ng Heavenly Majestic Pot. Kahit papaano, medyo gamaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang naghiganti si Dustin. Mga tao na pinatay ng mga Diyos ng kadiliman sa Heaven God Cosmos. Okay then. I think I will take back another one. Sigaw ni Dustin. Muli niyang binitawan ang Purple Sword at minanipula ito para sumugod patungo sa Full Moon Cosmos. Sa isang iglap, ang Purple Sword ay pumasok na sa Full Moon Cosmos. Ang espada ay mabilis na naglabas ng nakasisilaw na lilang espada na ningning at naglabas ng isang espadang aura na nagpadala ng rumaragasang alon. Sa hudyat ni Dustin, agad itong lumapit sa mga Diyos ng kadiliman. Hindi mo ako malalampasan. Out of the blue, isang medium-grade na Divine God ang lumitaw at lumihis. Ang lumilipad na espada ni Dustin na may sariling magic treasure. Nagtanghal siya ng A. Lihim na kasanayan na nakatiis sa malalakas na pag-atake ng Purple Sword. Ano? Bakit may medium-grade na banal na Diyos na nagbabantay sa buo Moon Cosmos? Ang presensya ng medium-grade na banal na Diyos ay nahuli ni Dustin. Sorpresa! Walang problema si Dustin na ibagsak ang preliminary grade divine. Mga Diyos gamit lamang ang kanyang flying swordsmanship. Gayunpaman, hindi ito magiging sapat upang tapusin ang isang medium-grade na banal Diyos. Ang pinakamalayong bagay na maaari nitong makamit ay ang itulak ang kalaban. Sa isang pagkapatas, sinubukang itulak ang kanyang swerte at kinokontrol ang lilang espada para salakayin ang katamtamang baitang banal na Diyos. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang ungol ni Dustin, itinuro ang lila, harapin mo ako. Nagsimulang salakayin ng espada ang mas mahina. Isa. Kaya sinubukan ni Dustin na salakayin ang dalawa pang cosmoses. Sa kasamaang palad. Ang natitira pang dalawa. Nakita na nila ako. Mukhang kailangan kong bisitahin ng personal ang mga lugar na iyon. Sabi ni Dustin na may kasamang A. Mapait na ngiti habang nililigpit ang kanya. Para aminin na hindi niya kayang talunin ang isang medium-grade na Divine God. Mula sa malayo, gamit ang flying swordsmanship, nakipag-away siya sa kanila. Nagkaroon siya ng pagkakataon. Sa Fallen Immortal Cosmos, sabi ni Dustin. Iyon. Agad na sumugod si Dustin at umalis. Ang makalangit na Maharlika, samahan mo si Dustin. Alam niyang hindi magandang ideya na isama siya. Kaya, nampugad nito, Dustin. Tumawa ng malakas ang kuta ng mga Diyos ng kadiliman. Dumating. Payback. Nang ahas na. Mayabang na bastard. Sa tingin mo matatalo mo talaga ako. Ang medium-grade Divine God. Oo. Ako ay naririto para. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo si Dustin patungo sa medium-grade na banal na Diyos. Bumagsak. Boom. Sa walang oras at na-activate ang kanyang napakatalino na kasanayan sa paggalaw ng katawan. Siya rin. Nagpakawala ng malalakas na lihim na kasanayan tulad ng flying swordsmanship. Ang panimula sa vital energy circulation. At, sapat na, nakuha niya. Ang kalaban ay isang ordinaryong katamtamang grado na banal na Diyos. Kaya siya, wala dapat, gayunpaman. Kung kahit papaano ay nakaharap niya ang isang medium-grade na banal na Diyos. Sino? Ay nasa itaas na yugto ng kanyang antas. Kung gayon si Dustin ay tiyak na magkakaroon ng A. Mahirap oras. Habang si Dustin ay nasa gitna ng matinding pakikipaglaban sa medium-grade na banal na Diyos sa mysterious celestial cosmos. Mayroon ding may nangyayari sa Evil Shadow World na matatagpuan sa ang Fallen Immortal Cosmos. Sa sandaling iyon,
Si Pari Calum ay nasa isang sinaunang altar. Aking hari, nalaman ko na ang pangkalahatang lokasyon ng ating ninuno. Nararamdaman ko na siya ay tumatawag sa atin. Sinabi ni Pari Calum sa kasamaan. Hari ng anino. Ang sinaunang altar ay napapaligiran ng mga miyembro ng masamang anino. Lahi. Kabilang sa kanila si Caroline. Isa sa mga asawa ni Dustin. Sigurado ka bang pinapatawag tayo ng ating ninuno? Ang Evil Shadow. Tanong ni King na baka sa mukha ang kinikilig. Oo, sigurado ako. Nanginginig sa tuwa si Pari Calum. Lahat, samahan mo ako sa pag-alis natin para salubungin ang pagbabalik ng ating ninuno. Ang pagbabalik ng ating ninuno ay isang napakalaking kaganapan. Ito ay nagpapahiwatig na ang ating lahi ay sa wakas ay papasok sa panahon ng kaluwalhatian nito. Ang Evil Shadow King ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Maligayang pagdating sa aming ninuno. Maligayang pagdating sa aming ninuno. Ang bawat miyembro ng masasamang lahi ng anino ay nagsimulang umawit ng mga salita. At, sumunod sa Evil Shadow King. Pakiramdam ng isang tawag na lumabas sa kaibuturan ng kanilang dugo. Bawat miyembro ng, hindi napigilan ng masasamang lahi ng anino ang kanilang pananabik. Pagkatapos, ang Evil Shadow King at ang mga miyembro ng Evil Shadow Race. Patungo sa isang lugar sa labas ng Fallen Immortal. Cosmos. Ang Evil Shadow King ang biyenan ni Dustin. At si Caroline si Dustin. Asawa ay parehong iginagalang sa Fallen Immortal Cosmos dahil sa ang koneksyon nila kay Dustin. Kaya naman hindi ginawa ng mga taong nagbabantay sa pasukan sa Cosmos. Lakas ng loob na pigilan sila. Ang Evil Shadow King at ang iba pang miyembro ng Evil Shadow Race. Umalis sa Fallen Immortal Cosmos at sumulong. My King, I feel that our ancestor is somewhere in this direction. Kung patuloy tayong pupunta doon, tiyak na makikilala natin siya. Sabi ni Priest Calum. Sa Evil Shadow King, ginamit ni Pari Calum ang sarili niyang dugo para magsagawa ng lihim na kasanayan na dati niyang ginagawa. Tukuyin ang tawag ng kanilang ninuno. At kaya, ang Evil Shadow King at ang kanyang mga tao ay patuloy na gumagalaw. Samantala, isang abandonadong kontinente ang lumulutang na walang patutunguhan sa magulong kawalan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa ibabaw nito, nakatayo ang isang matangkad, mapanganib na figure. Naramdaman ng aking mga inapo ang aking tawag at papunta na sila ngayon. Dito. Bulong ng matangkad sa sarili. Nakakatakot siyang tingnan dahil wala siyang ulo. Sa kanya ang mga mata. Utong at pusod ang kanyang bibig. Ito ay walang iba kundi si Tad. Makalipas ang isang oras, dumating sa kanya ang mga miyembro ng masasamang lahi ng anino. Tingnan. Panay ang takbo nila patungo sa abandonadong kontinente. Biglang tumigil si Pari Calum na nangunguna sa kanyang paglalakad. Aking hari, tingnan mo. Sabi ni Pari Calum sa Evil Shadow King habang siya nakatitig sa unahan sa gulat. Maaaring ninuno natin ang taong iyon. Nanginginig ang boses niya habang pilit na banibitawan ang kanyang mga salita. Agad na tumingin sa unahan ang lahat ng miyembro ng masasamang lahi ng anino. Nakita nila ang isang malawak na abandonadong kontinente na lumulutang sa magulong kawalan. Isang matangkad na figure ang matigang nakatayo dito. Talagang ninuno natin yan. Sa wakas nahanap na namin siya. Ang Evil Shadow King echoed the voice of his comrade with more excitement. Hindi niya inaasahan na mahahanap talaga siya ng mga ito. Kahit na ang Evil Shadow King ay hindi pa nakita ang ninuno ng kasamaan. Shadow raised before, not to mention his people. Nakatayo doon si Tad. Naghihintay sa kanila. Ang mga miyembro ng masamang anino. Laking gulat na gulat nila kaya naiwan nilang nakabuka ang kanilang mga bibig. Utos ng Evil Shadow King sa kanyang mga tao. Tumakbo siya patungo sa desyerto na kontinente sa unahan. Aking mga inapo. Habang nakatingin siya, universes. Ipinaalam kay Kevin na ang lahat ng miyembro ng sa kanila, bulong ni Kevin. Any more time. Pumunta agad siya sa Evil Shadow World. Walang laman na walang mga palatandaan. Ito ay hindi maganda, masamang pakiramdam sa lahat. Cosmos. Ngunit, ginawa ng lupa, ay pacing pabalik-balik.
Hindi mapakali at balisa, sa kaguluhan. At ang mga banal na Diyos ay lumalabas. Shadow King at Caroline. Nagkataon na nakatagpo sila ng isang banal na Diyos. Hindi nila gagawin. Mas naisip ni Kevin. Sa mysterious celestial cosmos na matatagpuan sa 3,000 malaki. Laban sa isang medium grade na banal na Diyos ng kadiliman. Napilitang umatras ang Diyos matapos makatanggap ng mga pag-atake mula sa ay hindi nabigla, huwag masyadong mayabang. Katamtamang grado na banal na Diyos na sinabi ng may masamang pagngisi habang siya. Dustin. Ang kanyang kaaway. Naghahanda. Dami ng enerhiya. Mga uri ng lihim na kasanayan sa ilalim ng kanyang. Ang lakas na dinala ng kamao ni Dustin. Ang katamtamang antas na banal na Diyos. Ngayon ay nababalot ng takot habang pilit niyang sinusubukan. Hindi maintindihan kung bakit ang isang preliminary grade na banal na Diyos ay nagkaroon ng kapangyarihang pilitin siya. Ang kanyang kalaban. 2. At tumalikod. 3 talampakan lamang ang taas habang ang isa. Nagpakita. Naramdaman ni Dustin na may nanlamig sa kanyang gulugod. Alam niya iyon. Ay premium grade. Inilipat at, medyo matalino. Sayang naman at nasa maling panig siya. Hindi ko siya papayagan. Mataas na nguya habang kumakaway sa kinaroroonan ni Dustin. Ay daan-daang milyong milya na. Pumulupot ito kay Dustin at kinaladkad siya pabalik. Mga Diyos, sabi ni Dustin. Malalim na pag-unawa sa lahat ng uri ng batas ng kalikasan. Imposibleng maging A. Ang mga Diyos ay bihirang magpakawala ng anumang lihim na kasanayan. Sila, upang sabihin na ang bawat premium grade na banal na Diyos ay nagtataglay. 12 dosenang, daan-daan, libo-libo o kahit 10,000 ng medium grade na banal. Ang mga katamtamang grado na banal na Diyos ay walang pagkakataon laban sa isang premium na grado. Banal na Diyos, syempre, hindi kalaban ni Dustin ang isang premium grade na banal na Diyos. Sinubukan ni Dustin na tanggalin ang puwersa at tumakbo palayo ngunit nabigo. Siya ay pinilit na umatras laban sa kanyang kalooban. Out of choice, inactivate niya ang reincarnation token gamit ang kanyang isip. Agad na lumipad palabas ang reincarnation token. Lumutang ito sa itaas ng ulo ni Dustin. Naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Biglang naramdaman ni Dustin na nabawi na niya ang kanyang kalayaan. Sa kabutihang palad nakuha ko ang reincarnation token. Hindi ako binaygo nito. Sa sobrang tuwa, nagmamadaling tumakas si Dustin. Kasabay nito, napuno niya si Peterson, Morphy, Frost, Brain at Oswald. Sa kung ano ang nangyari gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Sa ilalim ng proteksyon ng reincarnation token, ligtas na tumakas si Dustin. Sa isang spatial teleportation channel. Samantala, naiwan ang 2 premium grade na Divine God. Natulala sa mahiwagang celestial cosmos. Tama ba ang nakita ko? Hindi ba iyan ang maalamat na reincarnation token? Ang pandak na lalaki ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kanyang mukha. Oo, iyon ang reincarnation token. Kung hindi, ang brat na iyon ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na lumayo sa iyo. May kinalaman ba siya sa reincarnation race? Siya ba ay inapo ng reincarnation race? Nagtaka ang mataas na premium grade na banal na Diyos. Haha, masyado kang maraming iniisip. Narinig ko na ang maraming reincarnation token ng reincarnation race. Ay nawala at ang pinuno nito ay nagpadala ng kanyang mga tauhan upang hanapin sila. Noong sinaunang panahon, ang brat na ito ay dapat na maswerte at natisod ng isa kapag nagkataon. Kung siya ay isang inapo ng reincarnation race, paano siya posibleng manatili sa 3,000 malaki at maliliit na universo? Imposible. May pananalig na sagot ng maikling lalaki. Let's go. We can't let this guy escape. Sumugod ang pandak na lalaki patungo sa direksyon ni Dustin. Iniskan niya ang espasyo sa harapan niya at sinundan si Dustin. Pababa. Itinuro niya ang direksyon ng spatial channel kung saan si Dustin noon. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa spatial channel. Nahuli sa bantay. Dustin. Itinapon ito at umubo siya ng dugo. Brat.
Wala kang pagkakataong makatakas. Bagamat 3 talampakan lang ang taas ng pandak. Nagawa niyang mahuli. Pataas kasama si Dustin kasama ang matayog na nilalang. Nanlamig ang gulugod ni Dustin nang mapagtanto niya na ang 2 premium grade na banal na Diyos ay maaaring tumawid sa ilang universo sa isang hakbang lamang. At lumipat sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Higit pa rito, maaaring kontrolin ng 2 premium grade na banal na Diyos ang batas ng pinakamataas na kaliwanagan sa espasyo kung saan sinubukang itago ni Dustin. Bawat pulgada ng paligid ni Dustin ay parang hala na nilikha ng isip ng kanyang mga kaaway. Walang pag-aalinlangan. Agad na inilabas ni Dustin ang reincarnation token. Sabay wagayway ni Dustin ng kamay at 2 pang magic. Lumitaw ang mga kayamanan. Sila ang Lane's Ruler at ang Kaleidoscopic Compass. Ang Lane's Ruler ay maaaring gamitin sa paghahanap ng swerte at pag-iwas. Sa kuna, maaari rin itong masira ang lahat ng uri ng mga array. Samantala, ang Kaleidoscopic Compass ay isang banal na sandata para sa geomancy. Ang 2 ito ay hindi maikakailang bihirang mga kayamanan ng mahika. Sabay-sabay silang na-activate. Itinuro ng Lane's Ruler ang hilagang silangan at ang kaleidoscopic. Itinuro din ang nakasabit na karayom ng compass sa parehong direksyon. Walang pinapalampas. Mabilis na tinungo ni Dustin ang magic. Itinuturo ng mga kayamanan. Natunaw ang ilan sa kanyang kaba nang pumasok siya sa isang espasyo. Teleportation channel sa ilalim ng proteksyon ng 3 magic. Mga kayamanan. Haha, ang taong ito ay may maraming kayamanan. Gusto ko sila. Magiging akin sila. Ang kasakiman ay nagliwanag sa mga mata ng pandak na lalaki nang hindi mapigil ang kanyang paglabas. Tawa. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang nagtulak kay Dustin palabas ng space teleportation channel na may simpleng wave lang ng kamay ng pandak. Nagsimulang tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Bawat pulgada ng katawan niya ay nababalot ng dugo. Parang marupok. Malapit ng maputol iyon. Mga spot ng maliwanag na pulang dugo. Mabigla ang sinumang makakakita sa kanya. Sa kabutihang palad, nagawa ni Dustin na i-activate ang Phoenix Nirvana skill para gumaling agad. Haha, imposibleng umalis ka sa pamamagitan ng space teleportation channel sa harap ko. Ang batas ng espasyo na aking nililinang ay 10,000 beses na mas malakas kaysa inyo. Winasak ang maikli. Tama siya. Paglilinang sa batas ng lugar kung saan ako naruroon kahit malayo. Napaisip si Dustin. Hawakan mo. Darating kami. Umalangaw-ngaw ang boses ni Dustin. Buong Dustin sa tunog ng kanyang boses. May kakayahan. Nagawa mong makatakas sa aming mga hawak ng paulit-ulit. Kaya mong ipagmalaki ang sarili mo. Pabirong puri ng lalaki. Nang matapos siyang magsalita, whoosh! Bumilis at lumipad patungo kay Dustin. Ipakita sa iyo, kakled in. Sa susunod na sandali, ang kanyang figure ay natunaw sa anino. Sa isang iglap ng isang daliri, kinuha niya ang kontrol. Ang oras na iyon ay tumigil sa pag-agos sa nanlamig sa paligid nila. Gumagalaw habang nagmamadali. Batas, namutla, ugat gaya ng alam niyang ang maikling lalaking ito ay may ganap na kontrol sa batas ng oras at tumigil ang oras sa pag-agos. Dustin habang ina-activate niya ang reincarnation token para lumaban. Reincarnation token at hindi madaling gamitin ang kapangyarihan nito. Kaleidoscopic Compass, at ang Lane's Ruler. Isang bagay, galaw ng paggalaw. Mabilis na tumakbo si Dustin. May kakayahan. Kaya mo, pero walang kwenta. Umalangaw-ngaw sa kanilang paligid ang mga palakpak ng maikling lalaki. Oras. Damaloy pabalik. Mababang boses. Lumipad si Runes patungo kay Dustin mula sa kanyang nakakuyom. Sinubukan niyang maglakad pasulong. Nakita niyang umaatres siya. Kahit na baguhin ang daloy ng oras at gawin ito. Napabuntong hininga si Dustin. Isang tanawin upang makita ang isang tao na maging gayon. Maaaring baligtarin ng Diyos ang oras ng A. Patay ako. Pagsisikap. Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na papalapit ng papalapit. Magsaya talaga tayo. Ngiting hinayla sa short. May nangyaring hindi inaasahan. Ikaw sa mahabang panahon. Hindi ka ba nahihiya?
Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Maya-maya, may lumitaw na figure sa tabi ni Dustin. Sa isang wave lang niya. Mangas, nawala ang batas ng oras na nakabalot sa katawan ni Dustin. Napuno ng kagalakan si Dustin sa pagbabalik ng kanyang kalayaan. Frost! Ikaw kasi! Napuno ng galit ang pandak na lalaki na tinatawag na Baum matapos nitong malampasan ang kanyang pagkagulat. Salamat sa iyong tulong, Master Frost, bulong ni Dustin. Don't mention it, ngayong nandito na ako, wala nang magagawa itong duwende. Ikaw, ngumiti ng mahina si Frost kay Dustin. Frost, hindi ko inaasahan na babalik ka. Napuno ng lamig ang hangin nang magsalita si Baum. Upang mapatay ang lahat ng mga Diyos ng kadiliman. Kailangan kong bumalik, ngumiti si Frost kay Baum. Don't talk big. Walang nakakaalam kung sino ang mamamatay. Ngumisi si Baum. Ilang uri ng mga batas ng kataas-taasang kaliwanagan ang sumambulat habang ginagawa niya. Isang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na lumitaw si runes na parang sila. Ay nag-uugnay sa buong magulong kawalan at nanginginig sa kakilakilabot. Kapangyarihan. Ang lahat ng mga ron ay nagsanib at naglabas ng isang napakalaking banal na ningning at sa kanya ibinaling ang mga palad niya para hampasin si Frost. Boom! Ang mga pagyanig ay tumakbo sa magulong kawalan habang tinitiis nito ang labis. Nakakatakot na pressure. Ang mga piraso ng space barrier ay gumuho sa iba't ibang bahagi. Mga lugar. Ang mga alon ng sumisikat na enerhiya ay dumaan sa magulong kawalan. Na umabot sa bilyong milya sa paligid nila. At idiniin ang Frost at Dustin. Nakakatakot ang mga premium na Divine God. Malamang na ang lalaking ito ay maaaring pumatay ng daan-daang mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Ang kisap mata, napaisip si Dustin. Ito ay isang piraso ng cake. Hindi tulad niya. Hindi napahanga si Frost at pinitik niya ang kanyang mga daliri. Magpakawala ng bola ng banal na liwanag. Boom! Nagsalpukan ng dalawang puwersa sa isang nakakabinging pagsabog. Hindi mabilang na nagniningning na mga ilaw ang marahas na nasusunog sa kawalan at nagliwanag sa tatlo. Libong malaki at maliit na universo. Nakakamangha. Hindi ako makapaniwala na ang mastery ng mga premium grade divine god sa lahat. Kapansin-pansin ang mga batas ng kalikasan. Bulalas ni Dustin. Pinagmasdan niyang mabuti ang away sa pagitan nila. Iniwan siya nitong tulala. Pumunta ka sa impyerno. Frost. Ang mga alon ay pumailan lang sa langit na parang tsunami. Isang halimaw na may katawan ng isang jackal na nakakabit na may malaking pares ng mga pakpak na parang ibon. Lumitaw. Agad itong lumipad patungo sa Frost sa loob lamang ng isang segundo. Haha, huwag mong purihin ang sarili mo. Silas, utak stepped out sa walang laman. At tumigil pulgada ang layo mula sa mukha ng halimaw. Nagkagulo silang dalawa sa matinding labanan. Dustin, pwede ka na munang bumalik. Pinayuhan ni Frost. Nang hindi na siya hinintay na sumagot. Pinitik ni Frost ang kanyang mga palso. At inihagis si Dustin sa malayo. Mabilis na nagbago ang lahat. Kaya lang, bumalik siya sa tanggulan ng mga Diyos ng liwanag. Si Frost at Bray naman ay naiwan para lumaban kay Baum. At Silas, ipinakita ng apat na premium na gradong banal na Diyos ang kanilang pinakamataas kapasidad. Bawat isa sa kanila ay nagdadalubhasa sa iba't ibang kapangyarihan ng batas. Kaya naman, ginamit nila ito sa kanilang kalamangan sa tuwing ipinapatawag nila ang kanilang kasanayan. Ang kapaligiran ng larangan ng digmaan ay kapansin-pansing magbabago. Ang ibang nilalang ay gustong manood ng labanan. Ngunit hindi nila makita kanilang paggalaw. Iba't ibang batas ng kalikasan na inilabas ng apat na premium grade na banal. Ang mga Diyos ay nagsasama-sama na nakakagambala sa oras at espasyo sa magulong. Walang bisa. Apat na gulong-gulong figure lang ang nakikita ng mga manunood na gumagalaw sa paligid. Bilis ng kidlat. Bawat banggaan nila ay lumikha ng nakakasilaw na liwanag. Inilabas din ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam kasama ng ilan omnipotent skills na may kaugnayan sa space at time para panoorin ang laban.
sa pagitan ng 4 na premium grade na banal na Diyos. Gayunpaman, kalaunan ay naramdaman niyang sumakit ang kanyang mga mata at ang kanyang espiritual na pakiramdam ay hindi trabaho dahil sa mga batas ng kalikasan na pumuno sa magulong kawalan. Nakakamangha ang mga premium na Divine God. Sincere na komento ni Dustin. Habang pinapanood niya ang mga ito na mabilis na gumagalaw at nagsasagupaan. Siya rin. Nagnanais na maging kasing lakas nila. Maya-maya lang. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kevin sa soul scene ni Dustin. May sitwasyon tayo dito. Dustin. Ang masasamang lahi ng anino kasama niya. Kasama si Caroline at sila ay umalis. Alam ng isa kung saan. Hindi pwede. Laking gulat ni Dustin. Ang reincarnation token. Sa isang iglap, na-teleport siya pabalik. Shadow World. Nakita ni Dustin ang no. Ay nangyayari. Tanong ni Dustin kay Kevin. Alam niya kasama. Hanapin mo sila. Kumunat ang noo ni Dustin. Buong masasamang lahi ng anino. Fallen Divine Cosmos. Lumulutang sa labas ng cosmos. Inilabas niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang hanapin ang mga miyembro ng malaki at maliit na universo. Ngunit hindi niya ginawa ang reincarnation token para maglakbay sa magulong kawalan sa loob ng 3,000 malaki at maliit na universo. Lumipat siya mula sa isang lugar patungo. Isa pa sa paghahanap ng mga miyembro ng masasamang lahi ng anino. Para sa kuta ng mga Diyos, wala pa rin siyang nakitang bakas ng mga miyembro ng malaki at maliit na universo. At nag-canvas sa magulong lahi ay iiwan ang 3,000 malaki at iwanan ang 3,000 malaki at maliit na universo at mangyari sa kawalan na may labis na pag-aalala, kaguluhan at mga Diyos ng kadiliman at ang nakahiwalay na mga dayuhan na espasyo. Whoosh! Maging invisible. Pagkatapos ay pumuslit siya patungo sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman at ang nakahiwalay na dayuhan. Malapit nang makarating si Dustin sa kanyang destinasyon. Ang lugar. At, ay higit pa, nakita niya, muog upang makita kung ligtas para sa kanya. Nahuli ang masamang lahi ng anino. Naisip niya, nangyayari. Ang mga Diyos, ilang segundo, nakita ni Dustin ang isang napakalaking kulay abong kamay na lumitaw at lumapit. Mga batas ng kalikasan. Nahanap na ni Dustin. Tiktikan mo. Malamig na boses, parang kulog. Ang umalangaw-ngaw sa tenga ni Dustin. Ginagawa. Isa pang premium grade na banal na Diyos. Nagulat si Dustin. Buhay. Agad niyang isinaaktibo ang reincarnation token. Ang kaleidoscopic compass. Ang 3 magic treasures ay nagbuga ng mga gintong ilaw upang takpan siya bilang siya. Umatras ng buong bilis, sa tulong ng reincarnation token. Malayang makakagalaw si Dustin. Muli at tumakas ng buong lakas. Wala kang pupuntahan. Hinabol ng napakalaking kulay abong kamay si Dustin. At dahan-dahan itong umiipit. Palapit ng palapit sa kanya. Mahirap takasan ang pagkakahawak ng isang premium grade na banal na Diyos. Ito ay dahil sila ay bihasa sa batas ng panahon at batas ng espasyo. Nang si Dustin ay hahawakan na ng kulay abong kamay. Ginawa ni Oswald. Isang anyo. Don't panic, Dustin. Let me help you. Tumawag si Oswald. Palabas. Hinampas niya ng palad ang kulay abong kamay na naging dahilan ng paglipad nito. Nakakagulat. Nagbalik ka rin. Oswald. Mabuti yan. Ito ay magiging mas kawili-wili. Dahil doon, nawala ang malaking kulay abong kamay. Dustin. Anong nangyari? Bakit mo sinubukang pumasok sa kuta ng mga Diyos ng kadiliman? Nag-aalalang tanong ni Oswald. Sinabi sa kanya ni Dustin kung bakit siya naroon. Naghahanap ka ng masasamang lahi ng anino. Mukhang nagulat si Oswald. Apo ba sila ni Thad? Naguguluhang wika ni Oswald. Thad. Oo, si Thad ang ninuno ng masasamang lahi ng anino. Nakita ko ang estatwa niya kanina. May bumbilya sandali si Dustin nang marinig niya ang pangalan. Parang alam ko na ang nangyari sa kanila. Alam ko rin kung saan ang lahi ng mga miyembro ng masamang anino. Kasama, ang asawa mo si Caroline. Nakangiting sabi ni Oswald kay Dustin.